punta na tayo sa ating ano. I think this is our final topic, and I can remember I did manage to discuss this few days back. I think was like 2 days ago, pero I think it's good to revisit kasi no. Punta na tayo. Simulan na natin. Asan yung ating ano? Maganda kasing bisitahin ulit to. Na-discuss ko na to, di ba? Especially dun sa lagi nakasubaybay. Na yung sinabi ni Colonel Kerubin. Di ba? Kasi nga naman, may lumalabas ngayon. Sabi ni Baligod, kung hindi kayo naniniwala, kung wala na kayong tiwala dun sa 18 Marines ko, huwag kayong mag-alala. Meron na naman akong fresh na 14 Marines. Puhay! Ano ka? Patawa? Tae-tae ka ba? Hayop ka? Biglang ganon? Di ba? Boss J. Jason, shout out. Sige, bago tayo magsimula. No? Hindi, mamaya na lang. Ma'am Viola, shout out. Mamaya, magbatihan tayo. After this topic, birahin na natin, no? Kasi para at least. So, na-discuss na rin kasi natin to eh. Ito sabi ni ni Colonel Kerubin. I'm a retired Marine officer who was twice jailed, experienced being brought to the morgue clinically dead, fighting for what I believe was right, fighting against corruption. How can we dignify and say these men are honorable? They knew that the money they were delivering are people's money stolen by corrupt officials. They condoned this illegal practice. Now they are coming out as honorable men and being hailed heroes. Tell that to the true Marines. Oh. Ngayon, biruin nyo, no? Nadagdagan na tuloy. Yung kasabihan, dati sabi lang, tell that to the Marines. Ngayon, tell that to the true Marines. Kasi sabi true Marines no carry stolen people's money. Honor is earned, not delivered in suitcases. Tama naman eh. Di ba? 18 Marines noon. 14 Marines extra na naman ngayon. Ano ba talaga ang totoo? Kung may 14 pang Marines, bakit patuloy na lumalabas ang bagong claim? Mas mahalaga ba ang bilang ng testigo o lakas lang ng ebidensya? Sapat na. The issue here is not just about how many Marines are willing to speak. Diba? Ang mas malaking issue is how the public should evaluate new claims that continue to emerge habang umiinit ang debate. May mga nagsasabing hindi sila kumbinsido. O, sa mga naunang testimonya, included tayo. Kasi, putya, bogus, how shall? Totoo naman eh. Pumasok daw sa gate. Nakikita namin kahoy. Sabi niya kahoy daw yung gate Bumukas Pag bukas, sumara din daw kagad Bumukas, sumara. Bukas, sara. Okay, baka iba na yung... Totoo ba? Ganun ba yun? Bumukas. Tumutok yung automatic. Pag tumutok na ganun, bubukas yung gate. Pag bukas daw, lumabas si Saldico Paglabas si Saldico, pumasok na sa bahay ni Loren Ligarda, sumara na. Ba't tumutok pa kayo dun sa gate? Bakit dalawa pa yung convoy? Wala naman palang ibibigay. Ma'am Sonia Sigawa, walang ibibigay Tapos pero ibinaba daw yung dalawang suitcase na milyon halaga. Let's say, dalawa tagpalagay mong tag 40 million. 80 million nilagay lang doon sa harap ng gate Pucha, ano yan? Tungaw? Ano yan? Lokohan? Habang yung iba nagsasabi, may mga bagong personalidad na naman na maghanda magsalita. Sabi ni Baligod na mukhang tungaw din. Alam nyo, si Baligod, hindi ka panipaniwala Mas papaniwalaan ko pa yung kapitbahay namin pag sinabi niyang, alam mo ba yung aso namin nagsasalita? Putya, mapapa-very good pa ako Totoo yan. Gaganon pa ako. Kaysa pag sinabi ni Baligod yung mga kasinungalingang kwento niya. Yun yung dapat tayo mag-focus Why credibility and evidence matter more than simply counting names. Mga friends,
Ha? There's a new discussion circulating online once again. May mga nagsasabing kung hindi raw maniniwala ang publiko sa mga naunang Marines-Marinsan na ngayon ang tawag ay kargador, mayroon pa raw panibagong grupo ng Marines na maaari magsalita, wow, factory ng Marines, baligod, ganon. Now, it's natural for the public to ask, if new claims continues to emerge, what exactly should we be looking at? Ano yung dapat nating abangan? Mga panibagong hausyaw na kwento? Sigurado ka ha, Marines na yan. Pero puntahan natin yung sinabi ni Colonel Kirubin. But it's ridiculous to call them hero. And for all we know, you are only using the name, the so-called Marines para maka-gain ng traction at credibility. Pero check nyo mga kapatid ha. This is ridiculous. Di ba? Mas ridiculous pa sa pagmumukha ni Marcoleta na nakangiti daw. Mukha pa rin busangot. Wouldn't it be more important to examine the substance of the testimony kaysa unahin ang dami ng mga nagsasalita? Why the heck kailangan 18? So plus 14 po dyan, 32? Kailangan ganun kadami? Punya mas madami pa doon sa gitla sa mukha ni Marcoleta. Parang courtroom, no? Na hindi na nanalo ang kaso dahil mas marami ang nakatayo kundi mas matibay ang ebidensya. Ganun dapat. And that is where the real evaluation begins. Mga kaibigan kasabay nito, yung usapin dapat sa military honor, integrity, accountability. Ginagamit laspag yung mga Marines. Retired officers and observers have also been sharing their views on how allegations and testimonies should be evaluated. Teka muna mga kaibigan. When opposing sides hold strong conviction, paano malalaman ng publiko which information deserves greater confidence? At dito maraming mapapatanong talaga. Bakit kasi bakla si Cayetano, anak ng teteng? Is reputation more important? Or should the supporting evidence carry greater weight? May timbang dapat yung mga ebidensya? O mas importanteng madami yung magsasalita? Parang doktor na nagbigay ng diagnosis. It's not enough that the doctor is well known. Mas importante pa yung test, records, and supporting findings still matters. Diba? Mas importante yun. Credibility. Ito mga birador dito pumapasok yung pinakamahalagang bahagi sa usapan In the age of social media, new claims, witnesses, and narrative spread. Punya, mabilisan yan. Dito talaga, hindi lang may pakpak yung balita. May motor na. At dito lumalabas ang totoong issue. How do we maintain objective evaluation habang patuloy na dumadami ang competing versions of events? Nagka-clash na yung mga kwentuhan nila. Parang puzzle, unti-unting dinadagdagan ng bagong piraso. Kung paano pa magkakasya sa isang square o dun sa rectangle mismo kung nagdagdag ka ng bagong piraso na hindi naman kasali ron? The full picture is not immediately visible hanggat hindi nakikita ang lahat ng piraso together. Pagka pagka nabuo na, tapos makikita mo may mga nakalawit, hindi naman yun ang dapat. Mga kapatid maaaring magkaiba ang pananaw ng bawat isa tungkol sa mga usaping politika. Di ba?
Most probably, iba rin yung tingin nyo. Marines eh. 'Di ba? Hindi, dapat pagkatiwalaan yan eh. Pero guys, busisiin nyo yung mga pinagsasabi. Busisiin natin yung mga statement nila. 'Di ba? In the end, careful evaluation of testimony, evidence, and facts remain more important than simply counting how many people are speaking on either side. Hindi po paramihan yan. Dahil sa anumang kontrobersiya, ang katotohanan ay hindi nasusukat sa dami ng boses kundi sa tibay ng supporting evidences. Magagalit si John Cena sa inyo. Tan 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 tan. Oh. Ano pa inaantay nyo? Scared na. Ay, mamaya magla-live ako. Hindi ko alam kung anong oras eh. Kasi hindi pa rin talaga ako nakapag-prepare. Kailangan ayusin ko na yung buhay ko, no? Hindi, may meeting kasi ako. Meron ako meeting eh. Mamaya. So, I'm not sure what time. Maybe sa gabi na lang ulit. Pero, pag gabi kasi, nung nakatulog ako, wala akong live kagabi, no? So, nung nag-wrap up na, medyo maganda talaga. No, mas happy. Kailan ang quiz? Gusto niyo ba dito? Itatry kong ibigay kay kung paano magpa-quiz and then isisingit ko rito. Hindi ko lang sure how we will be able to do that. Pero try ko. Try kong tanungin ha. O sige, magpa-quiz tayo. So, ayan ha. Mga birador natin ha, bago tayo magtapos ngayong session. Balikan natin yung mga naging usapin natin ngayong gabi. Siyempre, madami tayong napag-usapan. Napag-usapan natin kung bakit patuloy lumalabas yung mga bagong claims. May 14 Marines, hindi pa nakapagpatoo. Paggabi may multuhan. Hindi yan. Matapang ako. Kaya ayaw ng gabi, no? May multo pala sa gabi. Tapos tiningnan din natin, no, kung mas mahalaga ba yung bilang ng mga testigo o yung lakas ng ebidensya. Pumunta rin tayo sa Senate leadership dispute. Kasama rin natin talakayin yung issue ni Curly Discaya. Ginamit lang daw siya, parang pok-pok, parang ganon. Parang ganon gusto palabasin. Pinuntahan din natin separation of church at state, di ba? Kaya kung may isa sa pinakamalaking lesson tayong makukuha ngayong gabi, simple lang. Sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang claims. No? Yung narratives, at mga magkakasalungat na bersyon ng kwento. Pero sa uli, hindi sa dami ng nagsasalita ang pinakamahalaga kundi ang tibay ng ebidensya, credibility, tapos yung impormasyon, at syempre kalayaan nating tingnan yung bigger picture. At kung may strongest highlight tayo ngayong session, marahil yung paulit-ulit na paalala, no, sa bawat kontrobersya, may panganib na malihis yung focus mula sa pangunahing issue papunta sa bangayan na magkakaibang kampo na for all we know baka drama lang. Kaya mga kaibigan, habang patuloy na lumalabas ang mga bagong developments, bagong claims, bagong impormasyon, manatili tayong mapanuri, no? Huwag agad magpadala sa ingay at aguling tingnan yung buong larawan bago bumuo ng sariling konklusyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga mandirigma. Huwag kayong aalis dahil tuloy-tuloy pa rin yung mga mainit na mahalagang balita dito sa Birahan PH. Tuloy-tuloy. So, guys, please, i-like nyo na yung ating live stream. Kung natripan nyo, kung maliit na bagay lang para sa inyo na i-share, paki-share na rin po. No? O bala kayo, i-share nyo na. Kung talagang no? So, guys, alam nyo naman, ang goal natin dito, hindi manalo sa argumento. Ang goal natin, mas marami tayong maintindihan during the discussion. Malaking bonus na kung may tawanan. Kung natawa lang kayo, panalo pa rin tayo. Kahit magkakaiba tayo ng mga opinion, sana pare-pareho tayo ng nagmamahal sa Pilipinas. Yun ang importante. Diba? So, lagi nyo tandaan, ang taong marunong mag-isip, mahirap lokohin. No? Talinuhan nyo sa panonood, mga mandidigma, mga birador. At tandaan nyo, ang taong natutulog ng may makating puwet ay gigising na may mabawang daliri
Ako po si Banat Boy. Magandang gabi Pilipinas. Hanggang sa muli. Kita kits. Bye for now!